Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages po for September 9. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it and God bless you all Aries. Kung bago naman po kayo rito, welcome na welcome po kayo sa ating channel at maraming salamat po sa inyong pagbisita. Unang mensahe po ninyo for today is the crystal quartz. Ayan, ang sabi sa inyo, focus. So Aries, this is an invitation for you, to focus on your intention ngayong araw na to, and make sure that your intention is kung ano talaga yung nasa puso ninyo, kung ano talaga yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, or yung for the highest good, for your highest good and for the good of all dito. Kasi si crystal quartz din naman, meron din itong kapangyarihan na mag-amplify ng energy. So if your energy is vibrant, if your energy is for good, para sa pag-manifest ng kung ano man ang gusto mong ma-manifest sa buhay mo, then the crystal quartz is going to help you amplify that. Kaya, yun, ang iba sa inyo talaga ngayon, magiging crystal clear, magiging crystal clear of what you want in life, kung ano ang gusto ninyong simulan sa ngayon, ano yung mga endeavor na gusto mong mag-materialize sa buhay ninyo. So, just focus on that sa ngayon, Aries. Okay? So, what else? We have number 19, island detachment. Ayan. So, parang this is an invitation then for you, na i-detach mo ang sarili mo from parang isolated. Kasi ang feeling ko dito, ang iba sa inyo, parang you are isolating yourself from other people, Maaaring may insecurity na nararamdaman ng iba sa inyo, and you're feeling like you will be comfortable kung nag-iisa lang kayo, kung solo lang kayo, yung mga ganon. So parang dito, hindi makakatulong sa inyo kung, nag-iisa lang kayo. Di ba nga may kasabihan na no man is an island. So at some point talaga sa buhay natin, Aries, mangangailangan tayo ng ibang tao. Mangangailangan tayo ng tulong, ng suporta, ng iba. Kaya iniimbitahan kayo dito to, i-detach na ninyo ang sarili ninyo, tanggalin na ninyo ang sarili ninyo doon sa thought na kaya ninyong mag-isa, na hindi nyo kailangan ng ibang tao, na mas masaya kayo na mag-isa lang kayo, yung mga ganon. Kasi really, at some point, we really need someone else, Maaari din na ang nararamdaman ng iba sa inyo ngayon is, nalulungkot kayo, nag-iisa kayo, you have no one to talk to. Kasi maaring sa pag-isolate niyo ng sarili niyo, yung mga kaibigan niyo, yung mga kapamilya niyo, yung parang hindi na rin siya kumukontak sa inyo kasi maaring nasisense nila din na mas gusto mong mag-isa ka lang, mas gusto mong hindi ka iniistorbo, yung mga ganon. Kaya maybe, yung mga tao sa paligid mo, parang lumayo na din sa'yo. So, maaring ganon din ang sitwasyon. But, Aries, you will be happier, if you're going to open up yourself again to those people na nagmamahal din sa'yo, this is not going to resonate with everyone, Aries. Kaya kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Use your own discernment and judgment po kung ano talaga yung gusto ninyo, di ba? Pero this is just a message for you, encouraging you to open up yourself again, open up your heart again to to people, lalong-lalo na yung mga nagmamahal sa iyo, to show you love, to show you a companionship, to show you care, di ba? So what else? We have volcano release. Ayan. So parang tingnan mo, parang may hatred, may galit, na kailangang i-release. Maaring yung pagiging mag-isa ninyo, maaring yung pagpili ninyo to be by yourself, Aries,
maaring merong link yan sa mga galit, no? Maaring meron kayong galit, meron kayong tampo, disappointment, frustration about someone, no? Before, kaya naman nagkaroon kayo ng ganitong sitwasyon na mas lumayo na lang kayo sa mga tao, inilayo ninyo ang inyong sarili from other people, no? And ngayon, maaring ang naging epekto nun sa'yo, yung galit na yon is yung paglayo ninyo sa community, sa society, yung ganon. Maaari din na ang sitwasyon ng iba sa inyo ngayon, meron kayong nararamdamang matinding emosyon, no? Which is anger, no? Maaring hatred about something, but yung parang it's boiling down, 'di ba, sa sarili ninyo. Pero parang pinipigilan ninyo, no? Sinusuppress siguro ng iba sa inyo, Aries, ang inyong nararamdamang anger or galit or whatever this is, strong emotion is, no? At iniimbitahan kayo dito na sige, i-release ninyo 'yan, no? Hindi naman necessary na sa tao talagang yung galit ninyo over someone, doon ninyo talaga sa tao ilalabas. Not necessarily na gano'n. But there are so many things that you can release your strong emotion. No, kahit mag-isa kayo, isigaw ninyo yan. If you feel like makaka-release kayo by shouting, by yelling, no, punta kayo sa any body of water at doon ninyo sigaw, 'di ba? Tumingin kayo sa langit, sa sky at isigaw ninyo, iiyak ninyo, yung mga ganon. Doesn't necessarily have to be with a person or in front of a person ninyo i-release ang strong emotion na yan. No? There are so many ways of doing that na hindi kayo makakasakit ng damdamin ng iba. Sorry. Kasi maaring pag nagsalita kayo, nag-burst out kayo, 'di ba? In front of a person, makakasakit na kayo ng damdamin ng iba, masasaktan din ninyo ang inyong sarili, 'di ba? Kasi ano ang aftermath ng galit, 'di ba? So, away, yung mga ganon, magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan with another person. Kaya, think about the safest way, no? Yung hindi kayo makakasakit ng damdamin ng iba at lalong-lalo na yung hindi ninyo masasaktan ang sarili ninyo, no? Try to not suppress your feelings kasi ang epekto niyan sa iyo, bibigat ang inyong pakaramdam, 'di ba? It will cause you stress. Maraming hindi magandang epekto yan sa katawan natin, sa overall well-being natin, lalo-lalo na din sa mental health natin, Aries. Okay? So, Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 9. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. At I truly appreciate that and God bless you all. Leo. Bago naman po kayo dito, welcome po kayo sa ating channel. I truly appreciate po yung pagbisita ninyo sa ating channel. Thank you. General reading po ito ha, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Thank you. Paunang mensahe po ninyo ay mountain. Ayan, intention. So, maaring ang iba sa inyo dito is setting new intentions. Leo, no? Maaring gumagawa kayo ngayon ng vision board. Maaring gumagawa kayo ngayon ng nagsusulat kayo ng intentions ninyo ngayon. So, maaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo, which is really beautiful. Kasi nagsiset kayo ng panibagong pagbabasehan ninyo or paghuhugutan ninyo ng motivation, ng inspiration to continue on, no? Yung mga goals ninyo ngayon, maaring nagsiset kayo ng mga long-term goals. Yun ang akin napipick up for some of you. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Leo. We have number
28 intuition. Yan, nandito si Owl. And si Owl also represents wisdom. So it feels like ang iba sa inyo or karamihan sa inyo, should I say, Leo, siguro you are already a person of wisdom. Marami na kayong pinagdaanan sa buhay na napagtagumpayan ninyo. Marami na kayong lessons learned, no? At marami na kayong naipong wisdom, no? And you are highly sensitive and intuitive then around this time. Yung psychic abilities ninyo are on point, no? Kaya naman yung intuition ninyo talagang yung bukang-buka, ika nga, no? And it feels like to me na kung ano man ang intentions na siniset ninyo, ano man yung goals na siniset ninyo for yourself ngayon, Leo, it feels like to me that that is divinely guided, no? Divinely guided yan, then that may be in alignment with your purpose or with your destiny, no? Kasi dito sa intuition energy, parang sinasabi dito na pinapadalhan ka, may mga dumadating sa iyo na mga downloads, divine guidance to guide you, as you navigate your life sa ngayon. Ginagabayan ka ng divine universe dito sa pag-tread mo towards your intention or towards making your intentions sa ngayon, Leo? Kaya napakaganda nito kasi ibig sabihin na hindi talaga natutulog ang Diyos, no? Hindi talaga natutulog ang Diyos at nakikita niya kung ano yung kailangan mo, nakikita niya kung ano yung mga goals na dapat mong simulan or iset ngayon that will be in alignment with your destiny. So, kaya nandyan siya, ginagabayan ka, tinutulungan ka. We have diamond. Ayan, very precious stone ito. Diamond, and we have master number 11. So I suggest now, Leo, please look up for the meaning of number 11 dahil yan po ay napaka highly spiritual, no, at napaka powerful number yan, no? Pakitignan master number 11 for more guidance. Okay, it feels like to me then, Leo, na most of you, as you set your new goal dito, parang you are very positive about it, no? You're very positive about your goals and your intentions right now. And parang pakiramdam ninyo dito sa mga goals na siniset ninyo for yourself, yung siniset ninyong intentions ngayon, parang it inspires you a lot. Yung parang ginigising niya yung talagang sarili mong liwanag, mas lalo pa niyang minamagnify, mas lalo pa niyang pinaliliwanag, ang sarili mong light from deep within you dito. Yung parang you are so inspired, no? You're so inspired na sikapin talaga ninyo na makamit ninyo kung ano man ang goals ninyo sa ngayon, no? Parang yung radiance ninyo talagang super bright sa ngayon. And that is because of this intention and the goals na siniset ninyo for yourself. Parang yun parang gising na gising kayo, no? Gising na gising kayo about these intentions. So most likely talaga kung ano man yung goals ninyo ngayon, kung ano man yung intentions ninyo ngayon, parang you are really going to be laser focused, no, about these things na talagang gagawin ninyo ang lahat para maabot ninyo ito. And that is a really beautiful feeling na nararamdaman ninyo sa ngayon, na talaga namang parang you will be driven, determined, and talagang walang makakasagabal sa iyo dahil yung sarili mong liwanag ang talagang magli-lead sa iyo para pumunta or para makarating ka doon sa kung ano man ang end result na nakikita mo for yourself. So, Leo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 9. At
maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it and God bless you all, Sagittarius. At kung bago naman po kayo rito, maraming salamat po sa inyong pagbisita and welcome na welcome po kayo rito. At general reading po ito ha, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Po na mensahe ni Sag ay diversity. Ayan, forest. So, Sagittarius, ang napipick up ko dito, parang you are being called to diversify your interests in life. Kasi siguro, feeling ninyo, ang iba siguro sa inyo naboboard na, sa lagi na lang yun ang routine ninyo, sa lagi na lang yun ang ginagawa ninyo. So, parang mag-ano kayo dito, parang iniimbitahan kayo dito to try other things, to inject other interests sa buhay ninyo na maaaring hindi pa ninyo nasubukan gawin, subukan ninyong i-incorporate yan sa routine ninyo para maiba naman, kumbaga magkaroon naman kayo ng ibang ginagawa or matry nyo naman ng ibang bagay, no? Mga interest ninyo na hindi naman ninyo ibig sabihin na tatanggalin na ninyo kung ano man ang mga dati ninyong ginagawa, the usual things. Yung invitation na ito sa inyo is to add something else, to try something else. Nang sa gayon, hindi na kayo makaramdam ng tawag dito, pagka-bored. Kasi parang bored ang iba sa inyo dito na lagi at lagi na lang yun ang inyong ginagawa, no? So, try doing other things. Maaring kung hindi kayo nakakapag-active meditation, no, ever mag-active meditation kayo. Kung hindi kayo nakagkakaroon ng panahon para mag-walking kayo outdoors, then mag-walking kayo. Diba? Yung mga ganong klase. Kung gusto niyo ng mga dance lessons, mag-dance lesson kayo. Diba? Sumayaw kayo, kumanta kung hindi pa ninyo yan nagagawa before. Yung mga ganong klase ba? Para magkaroon ng kulay, no? Ng ibang kulay ang life ninyo. Yun, itry ninyo na nasubukan ang ibang mga bagay. Simpleng bagay lang, yung para maiba lang ang inyong ginagawa at some point, no? Sag, para maano kayo, para ma-encourage kayo dito to do other things, to diversify your interests and activities, no? Kung before gustong-gusto ninyo mag-bake ng cookies, hindi pa ninyo nagagawa ever dahil sa dami ng inyong ginagawa, try it now, no? Try to bake cookies. Diba? It could be anything such na maaari ninyong idagdag sa inyong ginagawa ng maiba naman ang mga interest and activities na lagi na ninyong ginagawa, no? Waterfall, persistence, ayan, okay, sumuko, carry bells ninyo yan, Sagittarius. Kayang-kaya ninyo yung i-entertain na sarili ninyo. Kayang-kaya ninyo na muling bigyan ng kulay, no, ang buhay ninyo by yourself, Sagittarius. Sometimes you don't need other people, you know, na magpasaya sa atin. We can choose to be happy, no? And with that, yung ganito, kasi parang nalulungkot kayo, naboboard na kayo sa buhay ninyo, na lagi at lagi na lang, then do other things, no? Na alam ninyong mag-i-enjoy din kayo, alam ninyong ma-i-inspire kayo. Sikapin nyo, no? Sikapin nyo. Hindi ito yung panahon para mag-give up ka, hindi ito yung panahon para tuluyang mabaon ka sa lungkot or sa boredom, no? There are so many other things that you can do, no? Gamitin nyo lang ngayon yung inyong creative ideas, no? And for sure, magagawa ninyo yan, no? Maaari din na ang iba sa inyo dito, Sagittarius, siguro may mga ginagawa kayo na yung parang siguro nagsasawa na kayo. Or maaaring ang mga ginagawa ninyo ngayon parang napapagod na din kayo, no? Na lagi at lagi na lang yun ang ginagawa ninyo, pagod na kayo, ginawa na ninyo ang lahat, pero nasaan ang end result, 'di ba? Parang hindi pa rin ninyo nakikita, no? Kaya maaring ang iba din sa inyo, pakiramdam ninyo magi-give up na lang kayo, no? Don't give up, Sagittarius. Don't give up. Continue to
persevere, no? Ang persistence sometimes talaga or most of the time binabalik yan sa iyo ng divine universe through success. Yung persistence and perseverance, binabalik yan ng divine universe sa inyo through rewards, no? Kaya wag kayong wag kayong mag-give up. Kahit gaano kahirap na ang pinagdadaanan ninyo sa mga ginagawa ninyo sa trabaho, sa career ninyo, sa negosyo, you know, at the end of the day, you know, if you continue to show persistence, if you continue to show perseverance, talagang magiging rewarding ang kung ano man ang inyong ginagawa. Sometimes kailangan lang nating magtiyaga pa, no? Kailangan nating dagdagan pa ang pagtitiyaga at pagsisikap natin, no? At the end of the day, one day, no, makikita ninyo, you are going to reap the rewards of your hard work. Marirealize ninyo na buti na lang hindi ako give up. Buti na lang pinagpatuloy ko ang mga ginagawa ko. Kasi otherwise, nasayang sana yung mga ginawa ninyo. Yung pala, isang kembot na lang, 'di ba? Isang week na lang pala or isang araw na lang pala, 'di ba? Kukuha nyo na pala kung ano yung end result ng mga ginagawa ninyo, 'di ba? Kaya continue on, Sagittarius, kung ano man yan, na parang napagod na kayo, konting konting tiyaga pa, konting persistence pa, and that will reward you, no? Yung patience ninyo will reward you in the end, okay? What else? We have number 43, untamed wilderness. So parang ang ina-advise din sa inyo dito, mas maging adventurous ka pa, no? Sa inyong mga iniisip, sa inyong mga gustong gawin. Maaring there are things that you haven't tried pa. Dito maaring meron pang kulang na ingredient dito sa mga ginagawa ninyo, sa inyong mga iba't ibang klaseng endeavor. Maaring may kulang pa sa ginagawa ninyo, no? Na kailangan pa ninyong gawin before you can see the end result, kumbaga, ng lahat ng effort na ginagawa ninyo. So, Sag, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.